mga kababayan at mga kabalan. Ito po si Jess Carlos ng Pinoy Global News, nag-uulat para sa programang Pilipino A. At naririto po tayo ngayon sa Philippine Consulate. Ating pong kakapanayamin si Consul Panolong at saka si Vice Consul Lazaro. At alam po ba niyo mga kaibigan na ang ating Pilipinas ay pangatlong sa statistics, pangatlong maraming pumupunta sa ibang bansa dito sa Canada. At ipapaliwanag po ni Consul Palolong at saka ni Consul Lazaro tungkol sa statistics na yan. At magandang, kumusta kayo? Mabuti. Consul Panolong, gano'n na ba kayo katagal dito sa Canada? Naku, relatively, medyo bago-bago pa rin kung kututuusin. 1.5 years pa lang ako dito sa Canada, Jess. Prior to Canada, saan ba kayo na-assign dati? Okay, immediately before Canada, galing ako ng Manama, Kingdom of Bahrain. Meron ho tayong embahada doon na kung saan ako ay nag-serve as First Secretary and Consul from 2003 to 2006. Oh, very good. Si Vice Consul May naman. Vice Consul May, kumusta ka? Mabuti din. Prior to Canada, ano ba ang first assignment mo? First assignment ko yung Manila. So, no, actually, this is my first foreign assignment. First foreign assignment. Nauna-una lang si Consul Panolong sa akin ng, or rather, ako ang nauna ng 3 buwan kay Consul Panolong. So, medyo bago pa rin. Bagito pa. Okay, good. Nabanggit ko nga kanina, mga kaibigan, napakarami pa lang dumadag sa mga immigrants dito at saka mga contract workers dito sa Canada. At pangatlo tayo. Sino po ba ang number 1 Consul Panolong at saka number 2 na nag-overtake sa atin? Okay. Noong taong 2006, Jess, lumabas sa annual report ng Canadian Immigration na ipinalabas nila nung taong 2007 na ang Philippines nga, kagaya ng nabanggit ni Jess, ang pangatlong bansa na nagpadala ng pinakamaraming immigrants and workers dito sa Canada. Now, ang nauna lang sa atin na 2 mga bansa ay ang bansang India at ang bansang China. Now, this is a 2006 report of the Canadian Immigration. Sa paningin namin, itong bilang ng mga Pilipino dito, hindi lamang dito sa Ontario, kundi maging sa buong Canada, ay dadami pa. At ang aming expectation, ang trend na ito ay magpapatuloy pa sa mga susunod na mga taong darating, lalo na nga kung ang dahil sa employment boom na nangyayari ngayon sa mga provinces ng Alberta, Saskatchewan, British Columbia, and Manitoba. In fact, ini-expect talaga namin na dadami ang mga Filipinos, maging landed immigrant man or tinatawag natin mga temporary workers, including live-in caregivers. Kaya't ang Philippine Consulate naman, ngayon pa lang ay naghahanda na kami para pabuti pa namin ang serbisyo na pwede naming maibigay sa ating mga kababayan, hindi lamang yung mga matagal na rito, kundi itong mga paparating pa lamang. Ano ba ang may tutulong ng Philippine Consulate sa mga napakaraming immigrants at saka contract workers na pumupunta dito sa Canada, Consul? Okay. Dahil nga sa kami ni Vice Consul Lazaro ay mga bagito din dito sa Canada, so alam na alam namin ang nararamdaman ng mga baguhang dumating dito sa Canada. At ang pinaka-importante na dapat mai-equip natin sa ating mga kababayang bagong dating ay yung tamang impormasyon na pwedeng makapag-guide sa kanila para sila ay mabuhay ng matiwasay, para sila ay makapag-integrate dito sa Canadian society. At itong impormasyon na ito ay makakatulong sa integration nila dahil nga alam nating maraming mga pwedeng sabihin nating perceptions na nabalitaan nila nung sila ay nandun sa Pilipinas
na pagdating nila dito or mga assumptions na pagdating dito ay hindi pala ganon ang kanilang madadatnan dito. Now, ang impormasyon na aming pwedeng mailahad sa kanila, share sa kanila, ay ginagawa namin through a program that we have in partnership with some agencies and non-government organizations dito sa Canada, at tinatawag namin itong Newcomers Orientation Program. Ngayon, pwede ko bang maitanong naman kay Vice Consul Lazaro tungkol sa New Orientation Program. Can you, let's say, kung halimbawa bagong dating dito, paano mo sila maikayat na dapat sila umattend ng Newcomers Orientation Program, Vice Consul Lazaro? Well, itong programang ito ay hindi lamang actually para sa mga immigrants, kundi para na rin sa mga live-in caregivers na mga bagong dating, sapagkat itong mga caregivers ay eventually magiging immigrants na rin dito sa Canada. So maraming impormasyon doon na parang, kumbaga, sinamarize natin, tinry namin na pagsamasamahin siya, yung lahat ng topics na yun na sa tingin namin crucial para mapabuti ang kanilang kalagayan dito. So iba't ibang klaseng topic yun na we get those information from the agencies themselves or people who have been doing this services for many years, and they are, of course, kumbaga, straight from the horse's mouth, in a sense. Oo. And can you mention some of the program or mga topics na dinidiscuss sa Newcomers Orientation Program? Sino ba pwedeng sumagot sa inyo? Pwede ko rin sagutin yun. So, for example, ang isang example ng topic ay yung educational system. Ano yung pinagkaiba ng, meron tayong speaker dyan. Ang usual na speaker natin ay si Mrs. Lolita Bruno, na matagal na naging principal ng isang high school sa elementary, at saka ngayon ay vice principal naman siya ng isang high school sa Markham. So mahabang kanyang karanasan sa educational system ng Canada. So binibigyan niya tayo ng mga tips dyan kung